Barangay 1 Zone 1. Gabong, Chok, talalayin mo na to sa tarap nyo. Sige na, hayaan nyo na sila dyan, Gabong. Hayaan nyo, maraming magbubuhat dyan. Meron tayong pangpasa. So yan guys, itong Barangay 1 Zone 1 ay nasunugan po sila nitong nakaraang linggo. At ito nga, dahil inilapit po ito kay Senator Bongo, ay ito po, yung mga nakikita nyo po na nakabalot ngayon dito sa ating harapan, ayan, ito yung mga tulong na pinadala ni Senator Bongo. At kahit maliit na bagay man guys, ay pasalamat. Nagpapasalamat tayo kay Senator Bongo dahil naalala niya na bigyan ng ating mga kabarangay dito sa Pasay City, Barangay 1, Zone 1. Ayan, may lagayan din sila ng tubig. Oh, may palugaw pa pala siya guys. Ito, sineset up na nila yung lugaw. Wala po yata rin. Oo nga. Yan, ito po yung mga beneficiaries po ng relief. At ito yung good news. Inaayos na din po yung kuryente nila guys. Ano? Ayan, inaayos na. Saan kaya? Balik na tayo dito guys. So ito po yung mga tatanggap ng ayuda from SBG. Ang dami yung traffic na tayo sa atin. Ngayon dahil hindi man lang tayo mga bato niya. Kaya dito tayo wala isang pinaglaban lang kayo sa atin. Kasi yun, traffic wala nga na bago yung bayabot sa maraming pwede lang patagaw. Kaya pag sinabing ay kap, buwing ko. Ay, inaayos na nila yung kanilang oh, dito yung nasunugan guys. Yung silipin natin. Ay, as in talagang durog na durog man. Okay. Sunog na sunog. Ano yung cause ng sunog? Bakit nasunog? Ano po? Nag-overheat yata po yung fan. Oh, nag-overheat yung electric fan. Hi. Hello po. Pasilip lang. Ayun. Bawal pumasok. Hanggang doon nakita niyo po yung item niya doon guys.
Ito yung nakikita natin noon nung naka-live tayo. Pero nasa kabila kasi tayo. Durog na durog, guys. Grabe talaga. Durog. Naamoy ko pa yung sunog niya eh. Ay, sorry po. Yan po yung sunog, guys. Dito sa kabila, ganito din. As in tupok, mga kababayan. Pwede na pa, Elsa! Oh! May shali ka na! Dito sa may ano. May sunog din dito eh. Katabi niya. Wala na lang. Puro abo na lang yung naanuhan nila. Pati dito rin pala, guys. Sunog. Ayun. So balik na po tayo kung saan sila namimigay ng relief. So ayan po sa mga kababayan po natin na gustong mamigay ng tulong sa mga kababayan natin dito sa Pasay, Barangay 1 po, Zone 1. Ayan, puntahan nyo lang po sila dito. Oh, namimigay si sir ng ng t-shirt at saka calendar. Ang ganyan. Ayan, lugaw mo na, guys. Lugaw. Hi, baby. Magandang hapon po uli sa ating lahat. At nagpapasalamat po tayo dito naman sa Tagapasay, sa Barangay 1 at Barangay 2. Dahil po sa pagbibigay ng ating mabait at matulungin na senador. Ang bisyo ay magserbisyo, walang iba kung hindi si Senator Bongo. Kaya mabuhay po siya. Sana po suportahan din po natin siya. Alam niyo po, tumutulong po siya talaga sa mga taga-Pasay. Lalong-lalo na po yung mga may mga sakit at kulang po sa pangangailangan pang-medical. Kaya wag po kayong mahihiyang lumapit po sa amin. At lalo na po sa inyong kapitan. Meron po tayo dong libreng palugaw, kuha lang po kayo. At nandito ang mabait at masipag na staff po ni Senator Bongo, si Sir Patrick Tela. Thank you, Ate Josie. Talaga namang kailangan may introductory pa ako no? So, magandang hapon po, no? Magandang hapon na po sa inyong lahat. Ano po? Kami po galing ho sa kanina sa Parañaque. Mga nasunugan din ho doon. Ano po? Actually, nung last week po na October pa sila nasunugan. Eh, hindi na ho napunta natin. Sa dami ho ng nasusunugan sa buong Pilipinas, at sa dami ho ng tinutulungan ho ng aming opisina, eh, yun ho yung ginagawa namin by schedule. Actually ho, nung nasusunog ho pa lang ho yung lugar nyo, nung nakaraan,
Nako, meron na akong makulit na si Ate Josie na tumatawag at nag-update na sa opisina namin. Sabi ko nga sa kanya kanina, Ate Josie, nagugulat si Senator Bongo, may update agad tayo. Nasusunog pa lang ako yung mga kababayan natin. Alam mo na kung ilan pamilya, palakpakan ho natin ang kanilang opisina, no? Palakpakan natin si Councilor Tonya, no? Saka si Councilor Tonyo Cuneta, no po? At syempre, kasama ng ating mahal na mayora, Mayor Emmy Calixto Rubiano, palakpakan po natin ang ating mayor, ang ating congressman, no? Palakpakan po natin. Talaga naman pong ang Pasay ay nasa mabuting kamay. Na po. So, nabanggit nga ako ni Ate Josie kanina, si Senator Bongo po, ang bisyo niya ay magserbisyo. Sabi ko nga ako kanina sa Paranaque, alam nyo, sa lahat ng sunog, ang tawag na ho ata kay Senator Bongo ay bumbero. Yun nga lang ho, dumadating ho kami yung mga staff niya, tsaka siya, tapos na yung sunog. Pero ang dala ho namin ay serbisyo agad. Di ba ho? Nakakita ho ba kayo ng senador na ganon? Hindi ko na ho kinukumpara. Nakakita ho ba kayo ng ganon? Di ba? Ganyan ho ang training siguro ni Senator Bongo na nakuha niya sa kanyang bossing kay Mayor, kay President Duterte, no? Sa Davao. Siguro ganun sila talaga mag-alaga ng kanilang mamamayan doon. Kaya nahawa siguro si Senator Bongo sa tapak at sa pagmamalasakit sa ating mga kababayan. Ano po? Siyempre, papasalamat po tayo sa ating kapitan. Ano pong pangalan? Cap Daniel, no? Napakasipag ho ni Cap. Actually, nasunugan din ho si Cap. Tsaka yung Cap Joel Sabares. Dalawang barangay ho ba? Dalawang barangay. Tsaka yung dami family namin. Ako po yun. Okay. Bali, doon po ako nakatira sa asawa. Yung talagang bahay po ng family namin. Opo. Yun nasunog. Kung ito po, lola namin, tapos yung mga tito. Opo. So, yun po, no? So, kami po, ngayon si Senator Bongo, hindi nga ako siya makapunta, pero inassure naman niya ho na, kagabi niya ho, mag-ausap po kami, na, Patrick, basta puntahan niyo yung Paranaque, tsaka Pasay, yan si Josie. So, ihatid nyo na yung kung ano man ang mayati, matutulong natin sa ating mga kababayan na sunugan. Yun nga lang ho, yung aming tulong pinansyal, ay papaliwanag ko sa inyo, ay idadaan ho natin sa National Housing Authority. Papaliwanag ko kung bakit ho. Si Senator Bongo po ay ating senador sa legislatura, no? Siya ho ang nagpupush ng mga batas, mga pondo para mapondohan itong mga national agencies na to, no? Kung dati ho, umalala nyo, pag may sunog, ang katuwang ho ng aming opisina ay DSWD. Na po, sabi ko nga sa Paranaque, yung sa pondo ni Senator Bongo sa DSWD, medyo na ganon. Kasi nga alam nyo na ho, medyo nagbubungguan na ho dun sa taas. Alam na ho natin yun. Ayaw, hindi ko na ho para elaborate. Pero, si Senator Bongo ho, gumagawa ho yan ng paraan. Hindi ho yan tumikigil sa opisina at nakaupo lang nagpapalamig sa opisina. Hindi ho papayag yan na pag wala na ako sa DSWD makuha assistance, wala na ako matutulong sa mga kababayan ko. Hindi ho siya ganon. Ang ginawa ho ni Senator Bongo, meron ho tayong katuwang na ahensya na National Housing Authority. Alam niyo ho ba yung NHA? Okay. Ang NHA po, sila ho ay isang nagpapatupad para sa mga may assistance ho sila para sa nasunugan, nabahaan, nalindulan, at kung anumang kalamidad. Ngayon ho, nangyari ho sa atin, nasunugan ho tayo. Meron pumunta na po ng NHA, wala pa? Okay. Kung wala pa ho napumunta ng NHA, hihingi ho kami ng listahan ng final list po ng mga nasunugan at ilalapit ho namin ni Senator Bongo at yung kanyang alokasyon doon sa ahensyang yun, ay maaari ho natin itulong. Okay? Papaliwanag ko lang ho, yung assistance po natin sa NHA, yung po ay kailangan i-validate nila. Pupunta po sila rito, interviewin kayo, titingnan yung inyong bahay. Okay? Kung totally damaged, alam ko po, nag-range po yun ng 25 to 30,000. I think 20 to 30,000. At kung may partially damaged po, nasa 10 to 15,000. O, depende po yun sa kanila. So, hindi ho natin hawak yun. Basta, meron ho nila ang pondo si Senator Bongo ron, depende ho sa inyo, sa assessment nila kung magkano ho, kung renter, yung sharer, owner. Alam niyo na ho yun. Na po? Yun naman ho ang kagandahan na kapartner ho natin ng National Housing Authority. Siyempre,
kahit ganoon, syempre NHA ho, under ho yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kahit naman syempre sa politika yan eh. Pero sa pagserbisyo at pagmamalasakit sa tao, iisa lang ho dapat tayo. Diba? Dapat ho lagi tayong, sabi nga ni Senator Bongo, bisyo ay magserbisyo, Mr. Malasakit natin sa Senado. Diba? Oh, yung pinadala ni Senator Bongo nalugaw tsaka Jollibee, kinakain na. Yung nga lang ka, walang panulak. No? Tutulak na lang kayo na Ate Josie. Ano po? So, yan po, meron hong pinadala ni si Senator Bongo sa inyo ng grocery, yung water container, kung ano-ano pa man dyan, yung vitamins, yung face mask, pamaypay, kung ano pa hong pwede namin ibibigay ho namin. Yun nga lang ho, yung cash assistance, nililiwanag ko po, doon po namin inano sa NHA. Siyempre, alam niyo naman ho, hindi naman ho, basta ganun lang eh. Alam niyo naman sa gobyerno, di ba? Mahirap na hong ma-issuehan tayo. So, sana po maintindihan niyo ho yun. So, tsaka ipinapaliwanag ko rin po sa inyo, si Senator Bongo, kaya ho naging Mr. Malasakit. Alam niyo ba yung Malasakit Center? Meron na po ba nakapag-avail ng Malasakit Center? Saan po, Mami? Pasay yan? Oh, okay. Ang tanong ko po, meron po ba kayong binayaran? Wala. O yun. So, maliwanag naman ho pala. Sa iba ho, hindi nakakaalam kung ano po yung Malasakit Center. Ito po yung batas na isinulong ni Senator Bongo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At ito yung ginawang batas ni Pangulong Duterte. So ano ba yon? So sabi nila meron sa Pasay dyan, Malasakit Center. Ano ba yon? Kung kayo po ay ma-admit, kung meron man tayong mga kamag-anak na-admit doon, no? Meron po tayong Malasakit Center doon na sa loob ng isang opisina, nandoon na po ang DSWD, PhilHealth, ano pa, DOH, diba? Kompleto po yun, nandoon po yung sa loob ng yung apat na ahensya na sa loob ng isang opisina. So dati po, Lunes, pupunta kayo ng DSWD, Martes, pupunta kayo ng PhilHealth, Miyerkules, punta kayo ng DOH. So ngayon, pinag-isa na lang at di na kayo mahirapan. Di katulad dati, mamamasahe, di ba? Pagkain nyo, pagod, di ba? Kesa naman mas pinadali ho ni Senator Bongo, syempre, yung buhay natin. Kasi, nasa banig na nga ng karamdaman yung ating mahal sa buhay, tapos, mahirapan pa tayo. So, yun po ang essence po nung Malasakit Center. Saan po ba meron Malasakit Center? Meron po tayo sa PGH, Philippine Heart Center, meron po tayo lang center, East Avenue, kanina, may kausap po kami. Kung saan po yan, buong Philippines, nasa ano po yan, nasa government public hospitals. Yun po ang Malasakit Center na isinulong ng ating Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo. Okay? So, parang nainip na kayo eh. Kakain. Ano? Parang gusto nyo na ata, tinitingnan nyo na yung parapol eh. Parang yung raffle na gusto nyo eh. Ano? May cellphone. Tapos lahat may bola. Bakit may bola? Diba? Kasi ho si Senator Bongo, siya ho ang chairman ng Sports and Youth sa Senado. Yun ho ang kanyang committee chairman sa Senado. So baka nagtataka kami, may bola? Eh, nasunugan kami. Yun po yung mga pinopromote niya na dapat nag-sports tayo, hindi tayo doon sa, siyempre nalayo natin sa droga, ang ating mga anak, ang ating mga ating kamag-anak. So kaya po may bola. So kasi nga ho, siya ho ang chairman ng Sports and Youth sa Senado. No? So lahat daw po kayo magkakaroon din ng bola. Okay. Tapos, yun nga, raffle, sapatos, cellphone. Ano pa? Si Ate Josie, paparaffle ko na rin. So, ano po? Siguro, bago tayo mag-raffle, magsasalita ka? Or... sige. After na nag-unasin. So, panoorin lang po natin. Meron lang video message si Senator Bongo sa inyo. So, ang ating Mr. Malasakit sa Senado, Senator Kuya Bongo.
Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Meron na po akong konting tulong po sa inyo. Meron po akong pinadalang mga grocery packs. Meron po akong pinadalang face mask. Bagamat hindi na po ito mandatory, hindi po natin alam kung sino po yung may dalang sakit sa atin na maaari pong mahawa po yung mga matatanda. Meron din po akong pinadalang mga vitamins. Meron po akong pinadalang merienda. Meron po akong pinadalang mga t-shirts. Pwede niyo pong magamit po ito. Meron po akong pinadalang mga bola. As chairman po ng Committee on Health, get into sports, stay away from drugs. At huwag ho natin sayangin yung naumpisahan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na labanan po ang illegal na droga at ang kriminalidad. Meron po akong paparapol na sapatos na panglalaki at sapatos na pang babae. Meron po akong paparapol na cellphone. Mga kababayan ko, meron na tayong na Malasakit Center. Ang Malasakit Center po, it's a one-stop shop. Batas na po ito na isinulong ko noon. Pinirmahan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa loob na po ng isang opisina ang 4 na ahensya ng gobyerno. PhilHealth, DOH, DSWD at PCSO na handang tumulong po sa mga poor and indigent patients. Ang Malasakit Center po ay para po yan sa Pilipino. Lapitan nyo lang po ang Malasakit Center dyan po sa pinakamalapit na government hospital sa inyong lugar. Mga kababayan ko, meron din po akong isinulong. Ito pong mga super health center. It's a medium type of a polyclinic. Pwede po dyan yung birthing, panganganak, dental, laboratory, x-ray, at iba pang serbisyo medical. Lapitan nyo lang po ang Super Health Center. Mas maigi pong magpa-check up kayo, early detection para hindi po lumala ang sakit. Magkakaroon po ng 307 na Super Health Center sa year 2022 sa buong bansa at 322 na Super Health Center sa year 2023 sa buong bansa. Yan po ang Super Health Center, isang paraan na mailapit natin ang serbisyo medikal sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko, sa mga nasunugan, magtulungan lang po tayo, tandaan po natin, ang gamit po, nabibili, ang pera po ay kikitain, subalit yung perang kikitain ay hindi po nabibili ang buhay. A lost life is a lost life forever, kaya pangalagaan po natin ang buhay at kalusugan ng bawat isa. Mag-ingat po tayo. Bilang inyong senador, meron po tayo na i-file ito pong Bureau of Fire Protection Modernization Law kung saan po ay magkakaroon po ng karagdagang personnel, karagdagang kagamitan at information drive po para turuan at palalahanan ng ating mga kababayan na mag-ingat po tayo parati. Dahil bawat bahay na nasusunog, nadadamay po ang kapitbahay. Batas na ito na isinulong natin noong nakaraang 18 Congress. Magtulungan lang po tayo. Sino ba namang magtutulungan kung hindi tayo lang po mga kapwa nating Pilipino? Mga kababayan ko, bilang inyong Senator Kuya Bongo, bukas po ang aking opisina at handa po akong magserbisyo sa inyong lahat sa abot po ng aking makakaya. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo po sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po. Okay, kapatid si Senator Bongo. Pwede po ba kami makiusap? Baka pwede. Pwede ho kami makiusap? Sabi nga namin sa inyo, hindi naman ho, ligid sa kalaman nyo kung sino talaga tumutulong eh. Hindi naman ho dahil election lang. Sabi nga ni Ate Josie,
simula pa ho, nung bago pa magsimula si Senator Bongo maging senador, tumutulong na sa nasunugan. Kailangan nakiusap. May buong namin yan. Yun, ang sabi ko kay Mami, napakatamis. Hindi na kailangan makiusap. Automatic na. Mami, asahan ho namin. Sa Pasay. At sa barangay ho ninyo. Ang barangay ninyo, barangay 1. 1 and 2. Eh, dapat 1 and 2 tayo si Senator Bongo rito. Hindi 2? 1? Nasabi ko. Eh nako, lalakas ho ang ano ni Senator Bongo pag narinig ho kayo. Alam nyo, katotohanan lang ho talaga. Ang aming bossing, medyo nag-low moral. Kasi nga siyempre ho, nangyayari nga ho ngayon eh. Di ba? Medyo titira sila, binabatuhan sila ng mga issue. Ganun talaga politika eh. Kaya nga ho, si Senator Bongo, sabi ko sa inyo, hindi siya ho yung katulad ng politiko na makikipagbakbakan, na titira din siya, hindi ho eh. Hindi siya titira din na pag-ikos. Alam nyo gagawin ni Senator Bongo? Mas pipiliin niya hong magserbisyo at bumaba at magbigay malasakit sa ating mga kababayan. Hindi ho dahil ako staff niya, ganun ho talaga siya. Pipiliin niya hong magserbisyo kaysa makipagbakbakan ng dyan sa sisiraan niya yung kapwa niya, hindi ho siya ganun. Talagang pinipili niya ho. Mas uunahin niya na ho tulungan yung mga nangangailangan sa ospital. At itong mga nasunugan, mga nabahaan at mga nalulindulan. Ganun ho si Senator Bongo. Actually ngayon habang nagtayo po programa, nandun siya ngayon sa Tarlac ho. Yung mga nabagyuhan ho doon, nandun siya ngayon. Tumutulong pa ho. So ganun ho si Senator Bongo. Kaya sana ho, kaya nakikiusap po kami sa inyo. Sana ho, tulungan ho natin siya. Siyempre, hindi lang ho sa ating mga sarili, sa ating mga kaibigan, kamag-anak. Diba? Baka meron kayong kamag-anak sa Visayas, sa Mindanao. Bulong-bulong naman nyo, si Senator Bongo. Hindi naman ho mahirap hinga ng tulong. Kaya sabi nga ho kanina ni Ate Josie, kung meron ho kayong kailangan sa hospital bill, kung saan man, anyan ho siya, pulitin nyo si Ate Josie, o yan si Cap. Open ho ang mga linya namin. Alam nyo si Ate Josie, madaling araw pa lang ho ito eh. 10 pasyente na ho ata pinapasa sa akin buong Pasay eh. Lalo na yung mga pagpapa-opera. Sa dami ho na natulungan ho talaga. Sabi ko nga sa inyo yung Malasakan Center. Alam nyo kung gano'ng karami na natulungan ng Malasakan Center? 15 million na tao na ho sa buong Pilipinas. 15 million ho. Nasa datos ho yan ng DOH. 15 million na ho natulungan ng Malasakan Center. At dahil ho kay Senator Bongo yun. Diba ho? Alam nyo, yung ginawa niya, yung sinulong niya batas na yan, malaking tulong ho sa mga Pilipino, sa kapwa natin Pilipino, sa ating mga Pilipino, na hindi na ho tayo mahirapan magpabalik-balik. Punta kayo, sabi ko nga kanina, pumunta kayo Lunes sa DSWD, masabihin sa inyo, balik ka, ulit. Balik na naman. Martes, punta ka na naman ng DOH. Merkules, punta ka naman ulit ng Pinhol. Mahirap ho noon. Hindi ka tulad mo yung sa Malasakan Center. Kasi isang opisina lang sila. Doon ka lang pupunta. Doon mo na sila babalikan. Kung meron kang kulang requirements, doon mo na sila pupunta. Diba? Ay, nalobat na. Tapos po ako. So yun po ang kagandahan ng Malasakan Center. No? Sana ho, siyempre ayaw naman natin na tayo sarili natin o kapamilya natin ng malagay sa banig ng karamdaman. Pero, meron nung Malasakan Center na nakaabang. Kung sakali man kailanganin ho natin. Ano po? Kailangan ko kayo dahil kapatid ko. Nagigitutan niya na. Wala akong problema. Andito yung si Dr. Josie. Kaya di ba po, kayo mga taga-barangay Dos, di ba buo pong suporta ibibigay natin kay Senator Bongo? Para sa pinigyan dito. Hindi. Pwede. Hindi man doon kami dito para mambola. Kasabi lang natin kung ano talaga yung facts, yung totoo. Diba? Hindi po kami ngayon para tumulong sa inyo. Kung ano pang matutulong namin. Totoo kami. Sabi lang ko kayo. No? Wala mo yung pera. Wala mo pera.
Joke lang. Basta ko naman ako kailangan sa medical. Sabi ko kayo kay Cap, si Josie. Makakarating ko kayo sa opisina namin. Hindi ko kami natulad kung sa iba na opisina namin na pag kumato ka, gano'n pang ano. Si Senator Bongo, sa kumato ka lang o. Talaga namang nakasikasoy namin. Sapatos. Pag babae, babae. Pag lalaki ito tama, lalaki. Kung lalaki tumama, pala. Okay, game. Number 25. Alison Bautista. Alison Bautista. 1, 2, 3, 4. Wala. Sabi, pinsan na. Okay, next. 49. 49. Marlene Diaz. Sayaw muna. Hindi ka siya. Ikaw muna. Okay, next. Sapatos sa panlalaki. Pag tumama babae, bigay niyo sa asawa niya o sa boyfriend niyo. 26. 26. Oh, si Bautista. Neo. Wala na naman. Okay. Tingnan natin yung ano. O yan, nakita niya na. Walang daya yan. Ruleta na kapalangan niya. 38. 38. World balance, grabe. Reynaldo Cuerdo. Wave. Sasayaw na yan. Sayaw na yan. Ikaw ba isang? Na ano? Limang Bato de la Rosa? Mahal nyo pala si Bato de la Rosa rito eh. Senator Bato ha. Okay, next. Ano na? Wow. Cellphone na. May game. Ayan na! 43. 43. De la Cruz. Oy. Rosalinda. ASK chairman ka pala. Oh. Ay, ang bait naman. Walang pilitan, ASK chairman. Walang pilitan. Ay mo na! Ay, yapan! Hindi, okay lang yun dahil nasunugan naman. Okay lang yan, okay lang. Okay. O, paparapo natin si Tito Josie. Malakas ako kumain. Ano na? Wala bang parapon? Ay, distribution na tayo. World balance yung binigay na sapatos. Walang iwan na. Okay, game. Mag-distribution tayo, Kap. Yung mga bola. Bola, Kap. Volleyball, basketball. Ay, may white card na lang papakita. Kasi, Pakilabas po yung Bakit? white card. Dalawa. Ano, basketball, volleyball. Oo, pwede na. Nasaan yung ano? Volleyball ka, Mare? Ano, gusto? Oo, yun. Kaya ba to? Tulong ka dyan sa...
Lapit na kayo, Mayor. Lapit na. Lapit na. Wow. Next batch. Yung ano, dalawa sa kanila. Dalawa. Mother, dito na. Ay! Laki kang pasta. Yung pala ko ng Saan yun? Isang basketball ng Itingin ka na dito pa. Dito sa nila. Dalawa rin kayo natin. Ilan? Dalawa. Ayan, pasensya na guys, ano, makipot po kasi yung ano natin, area. Walang palping ito sa akin. Pare, dalawa. Dito. Mother, sino naman mo ang mother? Dito kayo. Sa atin, Jo. Basketball. Basketball dito. Sa ito, Nay. Kami po ay nagpapasalamat sa aming tulay kay Ate Josie para makarating po ang hinihingi namin tulong sa ating pong Senator Bongo. At lalo na rin po kay Sir Patrick at kay Ma'am Abby, sa mga staff po ni Senator Bongo. Puso pong nagpapasalamat kami lahat na nandito dahil kayo lang po ang kauna-unahan na bumaba rito sa aming barangay. Kaya sobrang pasasalamat po ng buong Barangay 1 sa inyo. Sana wag po kayo magsawa, Sir Patrick, Ma'am Abby, sa lahat po lang nandito, mga staff po ni Senator Bongo na tumulong po sa ating mga mamamayan. Yun lang po. At kay Consiala Tonya rin po, maraming salamat din po. At pinayagan niyo po kami na makahingi ng tulong sa ating pong Senator Bongo. Yun lang po. Maraming salamat po. Tuloy na po kayo. Hindi yung masikip.